So ngayon mga kababayan, 'di ba? Alam na po natin na pasado na po sa Congress itong impeachment nga po ni Sara. So mangyayari po dito, iaakit na po ito sa Senado. Kanina po napirmahan na po ito kanina. 'Di ba napirmahan na po ito, na-receive na po ito ng Senado, yung impeachment complaint ni Sara. So ngayon mga kababayan, nagrereklamo ngayon yung mga kapatid ni Sara Duterte, si Pulong at saka si Baste. So ang gusto ngayon ni Baste, maghihiganti po sila. Sabi ko sa inyo nakakatakot 'to eh. Kung akala nyo kasi na parang baliwala lang ito, parang wala lang ito, 'di ba? In reality mga kababayan, 'pag tayo po sumablay po dito sa impeachment ni Sara, gaganti po ang mga Duterte. Sinabi na po ni Baste kanina 'yan, and sinabi na po ni Pulong kanina 'yan. O tingnan nyo ha, umiiyak na nga si Pulong eh. O ito this is from ano, oh, ano ba 'yon? Oh, ito sabi dito, Representative Pulong Duterte warns consequences of VP Sara impeachment. Oh, ayan na nagsasabi na po si Pulong Duterte ng consequences. Tandaan nyo mga kababayan, ang politika, hindi po tayo forever na sa taas. Di ba parang gulong po yan? O ngayon medyo namamayagpag tayo ngayon. Di ba? So paano kapag bumaliktad ang sitwasyon at hindi po natin alam kung mangyayari ba yun o hindi? Pero sabi nga po ni Paulo Duterte, yung mga tao na gustong pa-impeach ang kapatid ko, kasama ako doon. Oh, kasama rin po diyan yung mga iba na nanonood sa atin. Merong consequences daw po yan. So, ano ibig sabihin nun? Paghihiganti. Di ba? O, tingnan nyo to O, basahin nyo to. So ang pinagbibintangan po ni Paulo Duterte, si Janet Garin. Kita mo talaga, Pulong. Oh, alam nyo, ayan ang problema si Pulong eh. Ang hilig mo mang-away ng babae. Nung nakaraan yung inaway mo, si Migs Nograles. Pinagmumura mo isang beses. Ngayon naman, si Janet Garin naman. O, kababayan ko yan, Ilongga yan huwag mong inaaway yan. Tapos tinan nyo sabi ni Paulo Duterte dito, in a statement, Duterte accused lawmakers, particularly Representative Janet Garin, of rushing to gather signatures to push the impeachment forward. Una sa lahat mga kababayan, paano nalaman ni Paulo Duterte na si Janet Garin po ang nag-push ng impeachment, hindi ka naman uma-attend ng Congress. Hindi ka naman uma-attend ng hearing. Palagi kang absent. Actually, sinagot na po ito kanina ni Janet Garin. Sabi ni Janet Garin kanina, parang niya nalaman na ako, hindi naman siya uma-attend ng hearing. Oh. 'Di ba? Oh, sabi pa dito continue natin. Oh. He described the move as a clear act of political persecution. Persecution. eh, alam nyo, dito ako natatawa kaya sa mga Duterte eh. Nung sila ang gumagawa ng political persecution sa mga dilawan dati, tuwang-tuwa sila. Tapos ngayon naman, 'di ba, magnanakaw yung kapatid mong si Sara, tamang hinala ka. Political persecution ka agad yun sa isip mo. Oh, basi palagpat. Walang iya ka, iniilonggo mo ako Sabi dito ito sabi ni Pulong ito this administration is trading on dangerous ground. Kita mo naglalakad daw po tayo sa isang mapanganib na 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 lugar, dangerous ground, di ba? Duterte warned citing the recent Iglesia ni Cristo rally. O kita nyo that drew a million participants, he claimed growing public frustration could escalate further. Ngayon mga kababayan, tanga ka talaga Pulong. Hindi po lahat ng pumunta doon sa rally ng Iglesia ni Cristo, pabor doon sa paglalaban sa rally. Nandun ako. Pumunta ako doon. Di ba? Alam niyo yan, pumunta ako doon. Kasama ko si Stephen. Pumunta ako doon kasi nga po, ang sabi ng dalawang bugok sa Net25, hindi daw po ito political na rally. So pumunta ako. 'Di ba? Para makisaya, 'di ba? Yun nga lang po nung nagsalita po si Marcoleta,
Naging politika po yung rally. Umalis kami. Hindi lang ako umalis. Marami pong umalis doon. Maraming umalis. Doon po sa political rally po ng Iglesia ni Cristo. Kasama ako doon. Nandun ako. Kasabay kong umalis po yung mga ibang miyembro ng Iglesia ni Cristo habang nagsasalita po si Marcoleta. At mga kababayan, yung iba po doon hakot. Yung, yung iba po doon, taga Maynila lang po, na hinakot lang po ni Isko. Oh, Isko. Ba nakita nyo, di ba? Nandun kami, kumakain kami ni Stephen, di ba, ng shawarma. Yung ibang mga Iglesia ni Cristo nasa likod namin, kumakain din. Hindi pa tapos yung rally. Oh. Kaya wag niyong babanggitin na ano, yung Iglesia ni Cristo rally, ginagawa niyong sangkalan eh. Oh. Sabi pa dito, continue natin ha, sabi pa dito. So, he claimed growing public frustration could escalate further. Alam nyo, mas ano po, mas magkakaroon po ng public frustration pag hindi po natuloy yung impeachment. 41% po ng mga Pilipino, base po sa survey, ang gusto na pong ipa-impeach si Sara. 41%. Di ba? 41%. Oh. Kayo ba naniniwala ba kayo? Si Isko, mga kababayan, ako alam ko si Isko mananalo sa Manila. Si Isko po, di ba, kandidato ng mga Duterte yan. Tingnan nyo, sino kasama ni Isko kapag nangangampanya? Si Banat Bay. Oh, si Ipe. Oh, si Boca Uson. O sino ang kandidato ng Maynila? Sino ang kandidato ng administrasyon sa Maynila bilang mayor? Si Hani Lacuna. Paano ko nasabi? Si Hani Lacuna po lakas si MD. Ayoko lang pakialaman yung politika ng Maynila eh kasi alam ko namang medyo dehado po talaga si Hani Lacuna. 'Di ba? So, ayun, tingnan natin. Hindi Tingnan niyo Hindi niyo ba mag-gets kung sino yung kandidato ng Maynila? Kung sino kandidato ni Duterte sa Maynila? 'Di ba si Isko? Oh, picture nga na nasa kita mo tanga-tanga din 'to eh, no? Ibig sabihin tanga ka. Nag-live stream ako doon. Oh. Ano ko uto-uto, susunod ako sa iyo. Nandun ako. Oh. Kinontent pa nga ng mga ibang mga vlogger na nandun ako eh. 'Di ba nakita niyo yung content ni yung content ni Mima Alicia? Habang papaalis ako ng rally, may mga kasabay ako doon. Palabas. Si Marcoleta nagsasalita. Oh. 'Di ba? Ayun po yung point ko doon. Nandun ako. Oh. So, sabi dito, continue natin So ngayon, wag niyong babanggitin sa akin na yung Iglesia ni Cristo ay magiging public prostration yung rally po nila. Ang totoo pong public prostration kapag hindi po natuloy yung impeachment complaint dahil po 41% po, 'di ba? 41% po. INC ka, di congratulations. Yun lang yun eh. Gawa ka ng banner. Gawa ka ng plaka, ng plake, INC ako, gawa ka ng ganun. Yun naman pala eh. INC ako. Di ko po, congratulations. Yan ang hirap sa inyo eh. Tandaan nyo, hindi lahat ng pumunta ng rally ng INC, natuwa sa nangyari, nandun ako. Nasa gitna nga ako nun eh. So, ito pa, sabi pa dito tuloy natin. He also cautioned the Marcos administration against disregarding public sentiment. Ano ba yung public sentiment? Ipa-impeach si Sara. 41% po ang sabi ng survey na gustong pa-impeach si Sara. 19% po yung undecided. And then I think 20% lang ata yung hindi agree. So ano yung public sentiment doon? By plurality, di ba mas marami pong gustong pa-impeach na si Sara?
'Di ba? Hmm. Hindi about sa solid vote ng INC hindi ako sure diyan, Pero ang malinaw dun sa mukha ko talaga, yung malinaw po talaga dun, 'di ba? Na yung rally po ng Iglesia ni Cristo, marami pong hindi natuwa dun. Andun ako eh. Oh, 'di ba? Oh. If they think they can push this sham impeachment without consequence, they are gravely mistaken, he said. O yan na. Alam niyo pag nagbabanggit na po ng consequences, isa lang ibig sabihin niyan paghihigante. Maghihiganti po itong mga buwakan ng inang mga DDS na 'to. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan, 'di ba? Itong gusto kong parating sa inyo. Pag si Sara Duterte po nanalo sa impeachment, 'di ba? Tatakbo pong presidente 'yan. At bukod doon mga kababayan, ang mangyayari dito, gagamitin din po ni Sara Duterte yung impeachment na 'yan. 'Di ba? O for example, ako si Sara Duterte. Panalo ako sa impeachment. Mangangampanya ako, presidente 2028. Isa sa mga campaign strategy ko 'yan na ako nga pina-impeach nila ako eh. Hindi nila napatunayan eh. So malinis ako. Iboto ninyo ako. 'Di ba? Nakuha niyo yung point? Nakuha niyo yung gusto kong sabihin dito? Kasi gano'n yan eh. Pag ako si Sara Duterte, gano'n gagawin ko eh. Pag ako nanalo ako sa impeachment, gagamitin ko po sa politika yan. Baka manalo pa yan. Baka manalo pa yan si Sara. Kapag yan po eh nanalo sa impeachment. Oh, 'di ba? Oh, continue natin. Oh, sabi dito, if they think they can push this sham impeachment without consequence. So nagbabanta na, 'di ba? Duterte emphasized that the issue goes beyond Vice President Duterte, framing it's a test of democracy and public will. Tangina talaga, no? Framing it as a test of democracy. Mga kababayan, yung impeachment po is parte po ng demokrasya. Ano sinasabi dito ni Pulong? Oh, the growing discontent and frustration across the country will not be contained for long, he added. Ewan ko lang doon sa mga bobo nagsasabi na naghihirap kayo, hindi ko makuha yung point kung bakit sinasabi ninyo na naghihirap kayo. Tumaas po yung GDP ng Pilipinas. Tumaas po yung employment rate. Bumaba ang unemployment rate. Dumami ang trabaho sa Pilipinas. Kung naghihirap ka pa rin, ang problema nun ikaw. 'Di ba? Gumaganda po yung ekonomiya ng Pilipinas samantalang ikaw naghihirap ka, eh, ang problema ikaw. Oh, 'di ba? Oh. Oh, so ito 41% of Filipinos support the impeachment. At bukod po diyan kay Pulong, si Baste din. Oh, sabi ni Baste, akala mo talino ni Baste eh, no? Sabi ni Baste, cornered animals become aggressive, Martin Romualdez, Bongbong Marcos. Eh kayo, hindi ba kayo mga hayop? Mga hayop din naman kayo Oh, walang iya kayo, no? Nung panahon ng tatay mo, nung yung tatay mo presidente, kung pumatay kayo ng tao, kala niyo pumapatay lang kayo ng ipis? 'Di ba? Kung makahayop tong si Pulong, kung makahayop itong si Baste, akala mo napakalinis ng pamilya niyo eh. Oh. So ngayon mga babayan, so sabi dito, ito yung kanina. So ito yung nangyari kanina sa impeachment. Actually na-post ko na to kanina eh. So wala pong walang nag-object. Sige. 1/3 of all the members of the House shall constitute the articles of impeachment. Ay alam nyo pala, may kakwento nga pala ako. Alam nyo, 'di ba nakakwentuhan namin si General Torre. 'Di ba? Nakakwentuhan namin kami nila Insan Mike, nila Biyahe ni Koy, 'di ba? So nung si General Torre is naka-assign pala sa Davao City, 'di ba? Naikwento ni General Torre ito, no. Nagbanta itong si Baste. Na sasampalin daw po si General Torre.
So sabi ni General Torre, oo nga, nagbanta nga siya na sasampalin ako eh. Ang ginawa ko nga, pinuntahan ko dun eh, sa isang event, wala, hindi siya pumunta eh. So puro salita lang po yun si Baste. Grabe, pinakita pa nga ni General Torre yung ano niya, yung muscle niya eh. Laki ng muscle ni General Torre. Kaya niya ba to? Di nga. Ako nagulat ako, nilabas ng ganun, no? Kaya niya ba to? So, ang kwento pala nun, di ba sabi ni Baste, na pag nakita ko yan si Torre, o biceps, yung biceps niya, sabi niya, pag nakita ko yan si Torre, sasampalin ko yan. O so, merong event sa Davao. At dapat po, a-attend dapat dun si Baste. So, ang ginawa nga po ni General Torre, pumunta siya doon. Di ba? Maaga siya pumunta doon sa isang event na yon. Nasabi niya ko nung event yun pero nakalimutan ko na eh. Tapos sabi niya, kaya siya pumunta sa event na yun kasi inaabangan niya raw si Baste. Kasi gusto niya raw po talagang sampalin. Gusto niya magpasampal kay Baste. Sabi niya gano'n. Yun nga lang, ang dumating po doon yung alalay ni Baste at ang sinabi, ay si Mayor hindi pupunta, may ibang lakad. So takot. So takot si Baste. Tama, takot si Baste. Kaya yung mga banat-banat ni Baste na yan na sasampalin, parang mga animal, wala po yan. Puro bunganga lang po yan. Umurong nga siya kay General Torre eh. O, di ba? O, continue natin ha, sige. And in this case, the verified complaint resolution shall be endorsed to the Senate in the same manner as an approved bill of the House. Approve bill na. Considering that the Secretary General has certified that at least 215 members 215. of the House of Representatives have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte. And consistent with our rules, I move that the Secretary General be directed immediately to endorse the same to the Senate. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair here. So 215, no? So bali ang ano pala, ang congressman pala 316. Tama, 316. So 215. So merong 100 di ba na hindi bumoto. Oh. There's none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Yun. Walang kumontra. O pinukpok na yung tawag sa martilyo, gabel. Pinukpok na yung gabel. O tapos na. O palakpakan na sila. O di ba? O. Tuwan-tuwa si Franz Castro ha. Hindi, 340 pala kasama yung senador. So 24 so 316. Oo. 306 yung present. Oo, tama. 306 yung present. 340 lahat. Okay. 340 kasama yung senador ata pagkakaalam ko eh. So yun mga kababayan, no. So ngayon, kayo ba, 'di ba masasabi nyo ngayon dito sa pagbabanta nga po ni Baste at saka ni Pulong? Kayo ba, threatened ba kayo dito? Well, kasi mga kababayan, alam nyo, kung sa sitwasyon natin ngayon, hindi sila threat. Honestly, para sa akin. Pero pag sila po bumalik, kunwari, si Sara, nanalo sa impeachment, tapos, nanalong presidente, malay nyo, di ba, mga tanga pa rin mga Pilipino, di ba? Marami pa rin mga DDS. Naipasa na po ngayon, Mami G, naipasa na po kanina. Yung sa Senado, naipasa na po kanina. Oo. So ngayon mga kababayan, okay. Babalikan, sabi nga po ni Pulong babalikan namin kayo kasi there will be consequences. Paano magkakaroon ng consequences kung sila po ay makakabalik? So kaya mga kababayan, no, kaya nga po ang sabi nga po no kasi actually nung hindi pa pinapasa yung impeachment complaint nga po ni Sara dati, maraming mga vlogger ang nagmamadali. 'Di ba? Especially yung nakasuhan na babae. Ba't ang tagal ng impeachment? Ayan kasi ang problema. Hindi pwedeng bara-bara dito.
'Di ba? Tandaan natin mga kababayan, yung pagpasa po nila ng impeachment complaint sa mismong huling araw ng Kongreso, parte po 'yan ng kanilang strategy. 'Di ba? Oh, nasa church kami kanina nung binalita yung impeachment, no, pati mga pare at madre tuwang-tuwa. Oh, 'di ba? Oh. So ayun ang point, hintayin po natin. So ngayon, ang masasabi ko lang mga kababayan, doon po sa mga tao na nag-iisip para iboto pa si Camille Villar at saka si Erwin Tulfo, mag-isip-isip na po kayo. 'Di ba? Simula pa lang lagapak na eh. Paano pag nanalo 'tong mga 'to? Sa tingin niyo ba, magbabago ba yung boto nila nung sila po ay congressman pag sila naging senador? Hindi, sa tingin niyo lang kayo, 'di ba? Kung gusto niyo pa ring iboto si Erwin Tulfo at si Camille Villar at kayo ay pro-impeachment, sa tingin niyo ba, 'di ba? Sa tingin niyo ba, magbabago ba ang boto ni Camille Villar at saka ni Erwin Tulfo nung sila ay congressman pag sila ay naging senador? Sa tingin ko hindi. Kasi same lang naman po yung impeachment complaint na idadala dun po sa Senado. Kaya pag-isipan nyo. Kaya sabi ko nga sa inyo eh, 'di ba? Para sa akin, mas okay na iboto yung Dilawan. In my own opinion sa pagkakataon na 'to. At least pag Dilawan yung binoto natin, sigurado impeach siya si Sara. O ngayon pag na-impeach na si Sara, saka tayo mag-away, Dilawan tsaka tayo naman. O 'di ba? Ganun lang. Oh. So yan na. So thank you mga kababayan. So yan po sa 1,800 po na nanonood. So maraming salamat sa inyong lahat. Umabot po tayo ng 2,500 kanina, no? So kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito sa content natin ngayon? So pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.